Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok, feel at home! Well, hindi naman ito yung first episode ko of the year, pero ito ata yung first guesting natin para sa taong to. And, syempre, yung guest ko for this episode, hindi ko makapaniwala. I'm so amazed. Hindi, kasi like, minention ko lang siya sa isang podcast episode before about food. Tapos, na-invite ako sa condo. Tapos, nakalamon ako ng isang pagkain na papanood ko lang sa FB Reels. So, sobrang excited ako na dalhin siya dito sa podcast. So, yung guest ko for today, grabe, feeling ko sobrang layo nito sa branding niya. Hindi nyo pa siya nakikita ever sa isang pink background. And ito yung ito yung intro niya sa sarili niya Trentahin solo condo dweller with color blindness and allergic rhinitis na mahilig magluto. So kung colorblind siya, hindi ko alam if nakikita niya na color pink to. But anyway, let's all welcome Ikoy! Woo! Okay Hello. na. Close na yung app. Yes, hello, Ikoy. Kamusta? How are Shock! Buhay naman. Ikaw, kamusta? you? Okay naman, galing lang akong bahay. Ang bango niya, guys. Wow, I'm just gonna say it. yun yung mga gustong Ipagkaka- pinapaalam mo sa mga tao. Ang bango niya! Yun yung una kong sinabi sa kanya ko, ang bango niya! Alam mo, Ikoy, ikaw lang ang kakilala ko na merong Aesop na Hand soap. hand soap. Meron siyang, iusog ko, sorry, ang tangkad mo pala. Sensya na, sanay kasi kami dito mga sobrang pitit na Pitit mga guest. Wait, totoo na colorblind ka? Oo, may color blindness ako. Wait, so anong kulay? Hindi mo... Kita ko naman na pink yan. So, laging tinatanong yan sa akin, pag sasabi kong colorblind ako, inisip nila, ano nakikita mo? Black, gray, tsaka white lang, ganun. Hindi. Siyempre, hindi. Like, you still see colors, pero may mga certain shades lang na nakakalito. Specifically, ako, hirap ako sa certain shades of red and green. Okay. Naka-green ka right now. Yes, I am aware. Pero So- nung una ko binili tong jacket, akala ko brown siya. Okay. Kung colorblind ka, pag ang colorblind ba, like, meron din kayong favorite color? Meron. Ako mahilig ako sa... Bakit naman mawawalan? That's a genuine question yan kasi, That's ableist. maawa ka. PWD din ako. Ay, quit lang. Joke lang. Ano, Hindi, meron kayong favorite mahilig ako color? sa blue, olive green. Gano'n. Okay, blue. Okay. Hindi ba olive green I yan? think it I think is. olive green yan. Yes. Yes. In-invite ko si Ikoy kasi, alam mo, feeling ko hindi na-expect ng mga tao na naging friends tayo after mo nung akong collaboration. i-invite. Oo. Yeah. Guys, kasi ang history namin. Ah! Yeah! May history ako sa kanya! Una, shinout out lang kita sa podcast na to kasi correct. idol kita. Like, lagi ko pinapanood yung reels niya, yung food. Sinabi ko yun na ikaw, tsaka si Abby, Abby. tapos kino-question ko bakit may bashers, tapos yung sinigang mo na sobrang daming kamatis. Mm-mm. Tapos, sabi mo, kinulit ka ng mga tao sa comments mo about me. Sin-invite mo ako sa condo. Tumuloy Alam siya mo- kahit may emergency ka nun. Kahit may emergency ako noon. Kahit like, nahihilo-hilo na ako noon. Parang sabi ko, may mali ba sa siyang ko, pabalik na akong Saudi. Kaso nag-message ka. Naglaan ako ng oras. Sabi ko, hindi pwede, hindi ko siya. Ganito ka ka-idol. Maraming salamat sa paglaan ng oras at sa pagpapa-unlock. Tapos after nun, parang sabi ko, ay, joke lang. Grabe. Joke lang. Hindi, pero naging close din kami ni Yani noon. Parang nakaka-message na kita nun about kung ano-anong mga stuff lang, nagkukulitan lang. Naninira tayo ng tao. Hindi naman masyado. Naninira. Ilang tao na ang nasiraan natin. Alam mo, hindi ko rin kasi talaga... Kung sino-sino kasi pinapadala mo sa aking reels, tapos... Hoy, grabe ka si Kilo la. Ay! Hindi namin siniraan si Kilo, baka isipin si... Hindi namin siniraan si Kilo. Actually, the opposite. Crush na crush ni Yani si Kilo! Ayoko na, umalis ka na sa podcast. Ay, sorry. Hindi. Hindi, naalala ko kasi, wait, anong month tayo nag-collab before you left? Was that around October or September? 2025. Wait, 2025. September ba yun? Basta before Wala, ka... tagal na nating friends. Time to stop this. Wow! Wait.
September. Basta bago ka umalis, parang September. Mga Oo. ganon. August, September. Yes. Tapos, nagsabi siya sa akin, sabi niya, actually, meron akong meron akong pinapanood sa TikTok. Ganyan, meron akong pinapanood sa TikTok. Gago! Yung una kong hula, tama agad. Oo, kasi siya yung dati. Siya yung mainit Yes. si Kilo man nung panahon na yun eh. Pero nilulungkot nga ako, hindi na siya nagpo-post. Hindi ba, alam mo, mag-post ka sa threads na hinahanap mo si Oo. Kilo. Hindi na ba siya nagpo-post na yun? Hindi pa rin siya nagpo-post. Mula nung inakbayan siya sa baywang ng fan. Na-trauma si Pero ever since, yun pa rin ata yung last Last post. na post niya. Yeah. Baka na siya, mysterious era na siya right now. Baka para siyang Frank Ocean, no? Bigla lang nag-disappear Yes. pagkatapos mag-drop ng solid na album. Right. Alam mo, nung time na kumakain tayo sa condo mo, Oo. sabay pa natin siya finalo. Oh. Ang ingot! Or naka-move on na ako. sabi ko pa, ako naka-follow ako dito. Tapos sabi ko, kasi hindi mag-follow back end, tingnan mo yung fina-follow niya, napaka-konti lang. 8 Walo yung lang. following niya. 8 lang. Yes. Tapos sabi ni Yani, hindi ko na-follow to, di mo na-follow back. Sobrang cloud chaser pala. Hindi ko ipapalo kasi hindi ako pinapollow back. Uy! No, sorry. Pero kasi, grabe, for me, unexpected friendship to. Totoo. Kasi, alam mo ba, hindi talaga ako nakikipag-collab. Sa hindi ako sanay makipag-collab sa content creators, even if, parang, grabe, talaga ko na nag-create ng content. Oo nga. Parang, napag-usapan natin to kasi ang hirap. Ang hirap Oo. mag-collab na pag hindi kayo talaga super close. Super ganyan. vibes, ganun. Oo. Mm-mm. I think safe sa akin kasi food. Parang Correct, inisip ko kakain ka lang. So Parang- sinasabi mo ba patay gutom ako? Hindi. Nakuha. Sinasabi Nakuha ko din sa lang, it's such a pagkain. very neutral, Yes. parang Yes. type of content. Ang sa atin, hindi ako tatanggi kasi nga pagkain. Kasi pero kapag kunwari, comedy ako or ganito, meron akong ganitong klaseng Ang tropes or hirap. whatever. Parang baka kung hindi, alam Hindi mo kayo yun, match, hindi kayo friends talaga. baka hindi mag-work. Kasi, like, hindi talaga tayo nagto-talk before. Hindi talaga. Alam mo lang na shinout out kita. Oo. Tapos nagsabi pa ako dun sa podcast na, ay, kung gusto niyo po akong i-invite, taga-tikim, okay lang. Kasi ganun talaga ako kapatay gutom. Sa sinigang mo. Tapos nung in-invite mo ako, as in, kinakabahan talaga. Sabi ko, paano ako mag-act? Sobrang awkward, ganyan. Pero hindi, super tagal natin nagkwentuhan that time. Sa condo mo. Tapos ever since then, sabi ko, Love friend. since Friend. naninira na kami. Yun talaga yun. Hindi ko in-expect na Ako rin, di ko mapanilang in-expect tao ka. na Uy, grabe! Hindi naman masyado. Okay, wait. Mamaya na ako dadako dun. Kasi ano ka talaga? Kaya feeling ko, hindi expect ng mga tao na magiging friend kita. Kasi sobrang straight guy mo. Like, you are a cisgender straight guy. Oh, And kilala ako at least feeling sa ko, queer community. kilala ako ng mga tao na parang queer, karamihan, hindi lahat karamihan ng close circle of friends ko ay like, baklaan talaga. Tapos parang, wow, a straight guy. Okay. In his mid-30s. In his mid-30s. Na magiging friend ko. That's why. Yeah. Actually, feeling ko isa rin yun sa reasons kung bring up sa'yo. Hindi ko na nakikita mo, may time na pag nag-comment lang tayo sa TikTok ng isa't isa. Tapos nag-blue search Yani and Ikoy relationship. Wala, hindi ko nakita yun. Sabi ko, ha? Di ba na lang mga Yani body pics? Wala pang Yani body pics that time. At not even Yani body pics. Yani buntis. Grabe sa TikTok yung blue search, no? Na sobrang sama. No? Ang lala ng mga tao. Yani buntis. Anong blue search sa'yo? Marami, iba-iba. Ikoy issue. Lagi mga ganyan. Lahat naman meron ganun eh. Blank issue. Ay, wala. Yani Ayan. Hindi ako nani. Girl, lang issue ko na yung Yani-Ikoy relationship. Grabe, okay naman yun. Tropa lang kami, guys. Ano ba yan? Nag-i-exist ang platonic relationships between opposite sexes. That's a thing. Alam mo, sobrang common sa TikToks mo, na basta babae yung kasama, Oo. lagi nilang ini-issue. Laging ini-issue, laging sinasabi na imposibleng, hindi nag-ano. Laging ganon. Which is nakakainis. Honest, Actually, nakakabastos. Sabi ko, nakakabastos siya. ang crazy. Lagi nilang ina-assume yun about you.
Hindi, feeling ko kasi it's in a condo, pinaglutuan. Parang siguro ang iniisip nila romantic yun. Paglutuan nyo mga friends nyo, promise. Hindi lahat kami magaling magluto, Hindi, I mean, te. kapag nagluluto ka, Oh. like, cook for your friends. I mean, that's something I do regularly. I do that all the time. Wala naman ako jowa eh. Tsaka di naman ako lagi nanliligaw. So parang, yung mga tropa ko, I go out on dates with friends. Ang sarap niya maging friend. Alam mo, nakalimutan ko kung sino. Basta may na-meet ako Oh. sa isang event. Tapos parang, pinsan niya ata kabanda mo. Alam ko, sinend ko yung picture sa'yo eh. Kasi parang kakilala ka nila. Basta, Oh, so parang may naalala kong parang ganun. Oh, pinsan niya, kabanda mo. Oh. Tapos, sinabi niya sa akin na, alam mo si Iko, magaling talaga yung magluto ever since. Before. Like, parang kapag daw tumatambay kayo, ganyan. Alam mo yung sisig or century tuna lang lulutuin. Oh, yung mga ganun lang, mga basic na ganun. Pero sobrang sarap. Favorite ko yung mga pulutan. Madalas naman pagka medyo nakainom na, basta alatan mo lang ng konti, masarap na yun eh. Totoo ba? Alatan mo ng konti, mainit, masarap na yun. Oh. Ewan ko, madami ako nakikita parang sa internet. Tapos sabi na, parang it's not that hard to cook. It's really not hard to cook. It's not, you just have to do it. Marami lang tao na hindi lang siya willing gawin. Dami nagsasabi, ang hirap, hindi yan for me, hindi ko yan. Pero kung tatanungin mo, sinubukan mo na ba? Madalas parang hindi pa or nagkamali siguro once, di na nag-try ulit. Hindi pwede yung susubok ka isang beses lang tapos hindi nag-workout, ayaw mo na. Uy! Uy! Kaya kailangan isubo mo ulit. Kailangan mo lang sumubok ulit. Subok ka lang ulit. Di pwedeng nag-give up agad. Gets ko naman. Like, alam mo, as in, nag-attempt akong magluto. That's Okay? good. Yeah. Yeah, pero minsan, feeling ko ang stupid. Feel ko kasi, oo, you can follow us at, like, may recipe. Oh, may recipe, ma-follow may mo. instructions. Yes, may instructions, yes. Yeah. Pero kasi, feel ko yung mga nagluluto, yung mga galing magluto, talagang through experience siya eh. Oh, for sure. Like, alam mo yung paano magtansya, Oh. alam mo kung anong kulang. Yung kurot mo, alam mo kung gaano karami yung laman ng kurot mo. Promise mo yung mga ganun. Parang sinasabi pag ganito, ito saktong isang tablespoon. Mga ganun. Totoo ba? Parang ganun yung sinasabi ng mga ibang mga chefs. Hindi naman ako ganung level. Pero parang, you know. Alam nila kung ano yung... May time na, nagluto ako ng arabiata. Tapos nag-reply ka. Tapos sabi ko, ang tabang. Tapos meron kang binigay na tip. Sabi mo, like, ang tip is maglagay ka lang ng patis. Pwede ka Kapag maglagay ng ganon. patis. Kapag Pwede ka. kulang. Alam mo, nabubo ako. Sinalagyan ko talaga ng patis. Sabi ko, gano'ng karami patis? What if parang super umalat siya? Ganyan. Ay, hindi lang. Konti-konti lang. Medyo, konting patis or salt. Like, yeah, you can use salt. Curious ako. So, since when ka nag-start magluto? Nag-start ako magluto. Well, nagkaroon kasi ng time around 2013. So, among friends, ang trip namin, nagba-barbecue kami sa bahay namin. Bahay ng parents ko. So, sa bahay ng parents ko, magba-barbecue kami. Yun yung trip, mag-uumpisa kami, tumambay na kami ng mga 3 o'clock. Mga case ng beer. Tapos, ihaw trip, liempo, ganyan. Tapos ako normally yung assigned na nag-aano nung barbecue, ganyan. Okay. Ako yung nag-iihaw, nagtimpla, ganyan. Gagawa sausawan. Tapos yun lang, yun yung umpisa nung parang nahihiligan ko na magluto. And then, nung 2017, basta nag-quit ako ng trabaho ko nun, so wala akong pera. Di ako maka-eat out. So pagka nagkikrave ako ng food, kailangan ako yung magluluto. So inaral ko lahat ng mga pagkain na kinikrave ko. Tapos I was trying to perfect all of them during that year. 2017? 2017. So doon ako parang, halos magte-10 years na rin. Nung talagang parang sineryoso akong matuto magluto. So hindi ikaw yung tipo na parang yung mga nagluto na master chef, oo? Hindi talaga. Late na, kasi earlier in life, hindi ako mahilig kumain. Ay, totoo? I was a sobrang skinny legend ka? Picky eater, actually, Pero picky eater ako. Picky eater, tapos para sa akin, parang, di ba parang sinasabi nila, there are two kinds of people who live to eat and there are people who eat to live. So, may ganun ba? So, hindi nakarating sa amin yun sa Taguig. People who live, live to eat and people who eat to live. Eat to live. Okay. So, at the time, eat to live ako. Wala akong pakialam basta, dati, ang sa akin, kung pwedeng meron na lang akong iniinom na
na pill that will Attain all the nutrients that you need. okay na. Gaganon lang ako, hindi na ako kakain. Really? Ang lungkot. Na-enjoy ko rin naman ang food, pero parang okay lang, I don't mind. If the human race evolves into that, I don't mind, it's okay. Tapos, biglang eventually, nahiligan ko na rin yung food nung tumanda na ako. I feel like sobrang dikit nung pagkahilig mo sa food, sa community. Sabi mo, nagluluto ka for friends, ganyan. Yeah. Kasi, like, to be fair, alam mo, hindi ito dapat yung first question ko, pero nandun na ako. Kasi yung content mo ganyan you invite people. Yeah. That's how you bond with them. I think it's natural kasi I think in any culture, pero I think especially sa Filipino culture, importante sa atin yung kumakain sama-sama. Yes. Kaya nga yung iba na pipicturean pag kumakain mag-isa, di ba? Yes. Sa Pilipinas lang ata uso yun. Pero sa ibang bansa, culturally, it's normal to eat alone eh. Yes, napipicturean. Sana okay lang sa akin. Oo nga. Pinipicturean, walang papaalam, no? Pero kumbaga, sa Pilipinas, ang norm talaga is to eat. You eat with people. Like, to the point na parang naging commercial pa yung sa Lucky Me, yung sabay-sabay kumain. Hindi ko alam mo yun eh. Parang, like, kapag, yung lumalayo yung bata. Sorry, that's an acknowledgement in my mind na parang dapat sabay-sabay kayong kumain. Yun yung binibuild up nung Lucky Me. Ganon din kasi, kami, as a family, ganon din. As in, mapapagalitan kapag kakain at tapos, hindi pwede, imposible. As in, papaluin ka kasi kapag hindi ka sasama sa dinner table. Wow, ganyan pala kapag hindi OFW. Ganon, as in, sisigaw na yung mama mo, daddy mo, Igoy, kain na, ganyan. Kailangan bababa na. Tapos lahat sabay-sabay, hihintayin ka. Wait, nag-iisang anak ka ba? 3 kami magkapatid. Panganay ka? Bunso. Bunso ka? Bunso ako. Wala ba akong bunso vibes? Wala. Baby boy ka. Bunso. Parehas, bunso. Ate, kuya? 2 kuya. Ay puta, lahat kayo lalaki? Lahat kami lalaki. Oh, that's crazy. Pero co-ed kami. So, sa ano yung co-ed? Sa co-ed kami nag-aral. So, okay. So sanay naman kami with girls around. yung in all boys school. In all boys lang kayo sa bahay except for your mom. Tapos all boys pa yung school. Parang pangit naman. Curious ako, kasi nasabi mo kanina, parang nag-quit ka ng job mo. 2017? Nag-quit ako ng trabaho. Napag-chismisan na natin to. Pero feeling ko gusto kong sabihin sa kanila. Kasi guys, parang before food content creator, Ikoy, meron kang meron siya lore, as in, na equally known among people. May mga tao na nakilala ka, hindi because of your food nakilala content nila creator. ako as a singer for a band. Yes! Oh my God, alam nyo, nung kumakain ako doon sa inyo, tapos doon ko lang siya nalaman, sabi ko, nagbabanda ka? Singer ka for Lions and Acrobats. Yes. Nag-research? Nag-research? Nag-research ako. Hindi, kasi may friend ako na nung pinost natin yung collaboration. Gusto mo yung usog ko? Hihirapan ka talaga. Hindi naman. Nung pinost natin yung food, yung collaboration na yun, nag-reply siya na parang idol ka nga niya kasi from the band. From the band. Sabi ko, musician siya? Alam mo kasi, kapag content creator, like kapag naging known ka as a content creator, ang hirap, ang nakaka-believe maisip ka. Alam mo, siya. May buhay siya before that. Before that, yeah. So, yun, Lions and Acrobats. Ano yun, sis? Actually, since when kayo? Since when yung band? Nag-start kami 2010. Ano siya? As in, mga blockmates ko to sa college. Anong course mo ba nung college? Music production. Wait, CSB. CSB? Yeah, CSB. CSB silang dalawa. CSB kayo? Yes, ano mga course niya? Film. Pares kayong film. Doon kami nagkakilala, magkakaklase kami. Pero lahat ng members ngayon, some of them hindi na ORIG members. Pero most of us talaga doon talaga nagkakilala talaga sa CSB. Okay, wait. Ito yung curious ako, nilista ko to eh. Kasi kung may ganun kang band, kasi nasa indie kayo eh. Sinerge ko yun sa Spotify. Sabi ko, damn, like yung sophomore album yung ata yun, yung Mundane. Mundane. Tapos grabe, ang ganda nung cover. So, naiisip ko, parang hindi mo ba, college course mo pala siya. Tapos may banda ka. Hindi mo ba naisip na parang ang ipapursue mo na lang full-time ay music? Hindi ganito. So, halfway through college, naisip ko na agad na ayoko maging job ang music.
Kasi Okay. kapag ka maging job mo yung music, kailangan mong gumawa ng music na hindi mo trip. So I just wanted Gets ko to be in a band. Mhm. I didn't want to be this producer working on different projects or like scoring films for whatever or like jingle writing, ganyan. Oo nga. Eh, I yun yung, heard dun may yung mga ganun. may pera eh. Oo. Pinakamalaking pera ata, jingle writing eh. For like So, commercials, pag- politicians. Oh, ganyan. Pag sa music, ano ka, pagka songwriter ka, ganyan. Normally naman ganun eh. Kung saan ka may pinakawalang control, yun yung pinakamalaki may pera. Yun yung may Yes. pinakamalaking bayad. Yes. Hindi ko alam. Okay, may dumaan na ganyang reel sa akin. Galing sa... Wait, member siya ng si Raymond Banasigan ata yun? Oh. Parang may reel siya from a podcast guesting din na Oo. sinasabi niya na parang nung nawala nga yung E-Heads ata or Oo. River Maya, I forgot what band. E-heads. E-Heads, parang kailangan niya ng job. So yun, nag-corpo siya, corpo sa music, like nagpo-produce. Yes. Tapos kinuwento niya yan. Mm. Like parang, okay, easy money siya kung iisipin mo. Oo. Pero yung nakakapagod dun sa process, yung client, Oo. like yung dealing with clients, Yeah. tapos pabalik-balik kayo. Correct. Tapos ang pipiliin yung first draft mo, yun yung experience niya. Okay, so nag-decide ka na ayaw mong gawing job. Ayokong gawin yun. Halfway through college pa lang. So, tinapos ko lang yung course para magkaroon ako ng diploma and then I got into advertising. Yes. Oo. Yes, nasabi mo nga yan. Oo. Ang nag-work ka for Blacklist, sa ano na yun? Blacklist. Dulo na ng Dulo na ng corporate. corporate career ko yun. Pero sales na ako dun. Ilang years ka nag-advertising? Saglit, actually advertising yung pinakauna, saglit lang yun. I think mga 2 years. Tapos lumipat na ako ng TV5, tapos lumipat ako ng Signal. So parang nag-media talaga ako. Ang dami mo ang dami pinagdaan. So hindi mo. Ba't kailangan ako nag-work? Tanda na ako. Oh, ikaw nagsabi niya na. Hindi ako yung nagsabi nun. Tanda na ako. 30. Yes. Mag-birthday ka actually. Oh, next week pupunta ka. Pag lumabas tong episode na to, ano ka na? 35 ka na. Okay. Yes. Kailan ba lalabas to? I think mga 20, this week Something. actually. This week pala. This week pala. Actually. This week pala to lalabas. Ikaw nga pala ang first guest ko of the year. What? Oh, yeah! Happy New Year! Ikaw! Grabe, maraming salamat naman. Ang tagal na kasi natin ito Parang pinag-uusapan. November pa ata dapat. At saka nasa Riyadh pa ako that time. Oh. Yes. Hindi madaling mag-ano Hindi madaling Magplano. magplano. Ikaw din kasi, di ba? Oh. Well, wait, before nadako ako doon kasi nga ito yung tanong ko na parang ever na-foresee mo ba na parang okay, content. Why not? Full time. Kasi ako, if I'm gonna answer it, even me na parang, ilang taon ako nag-start ako? 16, 18? Kahit like parang nakikita ko siya na nag-grow, hindi ko nga naisip na full-time ko yung content. Yeah. Ikaw, naisip mo ba? Parang dahil mong pinagdaanan, dahil mong learn. Hindi. Musician ka. Hindi ko talaga siya inisip na magiging trabaho ko siya. It's still surreal pa rin for me. Pero nung nag-start lang talaga ako, ginawa ko lang eh. Wala naman Maganda ako yung lore mo nun expectations. eh. Kasi galing ka break. Sorry, pwede ba yun sabihin? Break up yun, di ba? Galing, Okay, di ba? okay. Wow, tayo, nilabas mo yun ha. Well, nilabas mo nga si Kilo eh. Hindi ka... Okay, to be fair, hindi yun break up. I mean, you were going through a life event. I was going through a life event. So I Yes. used to live with dati nakatira ako sa isang condo sa San Juan with 3 friends. 2 friends, so 3 kami noon total. Tapos Ay, hindi mo need ikwento yung ano, te. basta may nangyari, tapos nag-move out ako. So when I moved out, nung nag-move out ako, tapos yun, dito na sa condo na to, ganyan. Ang naalala ko, October kasi nangyari yun eh. Tapos from October to December, halos araw-araw ako nun umiinom. Damn! Tapos- Going through it. Oh, di naman gano'n kalala, pero parang bored lang. Kasi parang mag-isa ako sa condo, tas Hindi ba yung ganun kalala? Wait, hindi naman siya gano'n, it's Wait, not as bad as you think. anong year to? 2023. Late 2023. Okay. Tapos na yung pandemic. Oh, Tapos na yung pandemic. Okay. Tapos lumalabas ako noon, pupunta ako regular ako dito sa isang cocktail bar. Yun, tapos parang ang lala rin ang nangyayari nun sa office, sa work. Parang, basta we were going through it also sa office. So, parang talagang every so often, I'd just go to that cocktail bar that I frequent sa Curator. Tapos yun lang yung trip ko, lagi, ganyan-ganyan. Tapos, pagpalo ng mga December, nung mag-New Year na, January, sabi ko,
Try ko nga mag-win yung life ko. Taray. Oh, promise. Ano Alam mo, year? New Year, New 2020? Me. Diba? New Year, New New Year, Me things. So, parang ngayon, so kung kayo, nagbabala kayong try yung baguhin buhay nyo, gawin nyo na. This is it. Actually, ito na yun. Ito na yung Ito time na yun. So, ang nangyari sa akin nun, pagpalo ng January, after ng birthday ko of 2024, nag-sober ako. Sober ako, pero di siya sobrang tumagal. 45 days lang. Tumagal siya ng 45 days. Parang payment terms lang. 45 days. Uy, pero ang tagal nun ah. Matagal yun. 45 days ay 1 month. Oh, mahigit. A month and a half nang walang alak for someone who would drink 3-4 times a week. Parang na siyang, rice. Yes. Matagal na Diba? yun. Matagal na yung 45 days. So, ang tagal ng 45 days na yan. So, during that entire time, nag-start akong mag-content. Tapos yan, nag-sober ako for ano. So, I feel like, kaya ako nagkaroon ng energy. Ipagsabay yung work tsaka yung content. During the time na parang purely grind lang siya. Kasi parang, wala, hindi mo pa naman siya ginagawa for money. Hindi mo pa siya ginagawa for anything. You were just doing it for fun. It was just, Gets ko yun. so, 'di ba? Yung parang wala lang, fun lang. Upload mo lang. Oh, upload Yeah. lang. Sobrang saya yung upload lang, no? Oh my God, ganun ako nag-start eh. Parang, upload lang. Funny kasi, upload ko lang. Upload lang, no? So, wala kang pakialam kung may papansin or wala. Start of something new, actually. Anong first upload mo? Do you remember? Yes. Yung first upload ko, ano yun eh, work from home ako nun. Tapos, nagluto ako ng lunch. Tapos, medyo masama yung pakiramdam ko. Gumawa lang ako ng parang kimchi soup. Tsaka na may egg. Okay. Walang protein yan eh. Kasi parang tinatry ko mag-OMAD nun. So, Oh, hindi ko kinonsider as a full meal yun. Okay. So, Na-excuse ako. Na-excuse ako. Wala to soup lang to eh. Okay. so yun, man. gumawa lang ako ng gano'n. Tapos yun yung pinakauna kong video. Tapos parang kahit pa paano, sabi ko, at yung small na community at the time na meron ako nun, they were all very engaged dun sa content. So parang kunwari at the time, normal na dami ng likes ng post ko siguro mga 100, ganyan. Yes. Pero may 100 ka. O, 100 likes, gano'n. Tapos siguro mga 3 comments, ganyan. Nung pinost ko yun, parang, medyo malakas. Parang umabot ako ng mga 400 likes. Yes! Umabot ako ng mga 400, 500 likes, tapos meron akong mga 50 comments. Sabi ko, Malaki yun. sabi ko parang, tapos ilan pa lang followers ko, mga 4,000. So parang sabi ko, that's actually a good engagement rate. Imagine mo, pag may 4,000 followers ka, 10% of that nag-engage. So it's actually very big. So, wala lang, una, na-enjoy ko siyang gawin. And then number 2, parang sabi ko, parang natitrip naman siya ng mga friends ko. So I just kept doing it. Gets. Like parang, minsan kasi ngayon, may isip mo, parang 400, madami na ba yun? Pero isipin mo, in a room, Ang dami ng 400. Ang dami na nga ng 100 eh. Oo, dami like, ng may 100 na people. tao. May 100 na nakalike dito. Like, ano siya, sa standards ng Facebook profile picture, may 500 likes ka. Ang wow. Wow, 500 likes Facebook profile picture. Wow, famous ka na nun. That's viral. that's viral. Sobrang famous mo na yun. Oh, famous Wow, ka na nun. celebrity. Sikat ka. Kinakabahan sa akin si Catherine Bernardo right now. Hell yeah. Mananalo ka sa student council noon. Ganun yung feeling. Ganun student council. Ang gago ng student council. Mananalo ka na Oh, noon pang sikat. class president. Sikat ka na noon. Sikat ka na sa high school batch niyo. Oo, Ganun. 500 likes. Buong batch mo na yung nakalike doon. Exactly. Oo. Exactly. Oo. Feeling ko kasi yung mga ganung start talaga, alam mo yung inedit mo na siya out of nowhere. Oo. Hindi mo pa naiisip na, wow, nag-edit ako ng isang video. Oo. Tapos i-upload ko siya. Pero ginapa mo siya, tapos parang natatawa-tawa ka pa, gano'n. Yes! Tapos ang unang audience mo, friends mo. Oo, friends mo. Ako nag-start din ako sa like, high school ko. High school ko yung audience ko. So, parang, ay, Is this Twitter? Twitter. So Nag-Twitter Twitter, dati. Twitter guy din ako dati. totoo ba? Hindi kita nakikita sa Twitter ko before. Feeling ko nasa ibang mundo ka ng Twitter. Siguro. Nandun ako sa Siguro. Mga badbaklaan Twitter. Hindi, pero yung mga OG baklaan Twitter, Sige. yung sila What the Hell Marcel. Nakikita mo si What the Hell, Oo. Marcel? Nakita ko rin siya. Lahat sila. Legend. Si Tita Thighs.
Si Thais. Oh, si Thais. Mutuals ko pa rin si Oh, yun, sila pa rin. Oh, Yes. sila pa rin. Yun yung Twitter nakikita mo mafia eh. sila? Oh. Nakikita ko rin sila. Yung mga tambay ng Today X Future. Feeling Yes. ko. Alam mo, hindi ako nakapunta sa Today X Ulo? Future. Real. Kasi nga, 17 lang ako dati. Sobrang bata mo pa noon. Tapos alam ko na parang sikat siya among the Twitter people. Oh. Kasi Cubao. Cubao. Hindi ko alam kasi yung... And very queer si Today X Future. So, Yes. And also parang yung, even yung like yung gig rave na siya culture. noon at the time. Oh, ganun. Yung may gig gigs culture na- ng QC, ng Route 196. Oh. Route 196. Siyempre hindi ko alam kasi that time parang bago pa lang Bawal siya ka sa pa, akin. minor ka pa eh. Minor pa ako, right? Bawal ka pa sa bar. Bawal pa. Pwedeng mapasara yung bar. Yes. Pag nabalitaan nilang umiinom ka doon. Gagi, pag 18 ko, nagsara yung TXF. Saan? Tapos, parang mga 18, 19, actually nakapunta-punta pa ako ng gigs, mga Jess and Pats, ganyan. So, nag-pandemic. Jess and Pats, ira ka na ang bata mo. Bata mo nga. Wait, actually, nagkatanong ko yun kasi syempre, musician ka, babanda ka. Ang Lions and Acrobats nasa indie scene. So, nagganon ka, like, gig. Oo, gig talaga. Route Gigover. 196. Yes. Route 196, Sagiho. Ano pa yung mga bars na at that time? Maraming bars na nagsara dahil dun sa pandemic. 70s Bistro. Damn. Yun Dami. yung mundo na hindi ko, actually, hindi naman nakaka-open sabihin ko, ang like millennial, ano siya. Very millennial. Kasi that time kayo yung mga like, I mean, bagets. Kami yung Bagets bata pa rin nun. naman. Hindi, bagets pa Pag wala ipin, medyo tanggap ko na yung unk status mo. Medyo tanggap ko na siya. Hindi, kasi naririnig ko siya. Nagbigote lang ako eh, para... Oo nga eh, parang rebranding ko eh. Wala siyang ganyan nung time na nagkita tayo. Clean shaven face. Yes. Tapos ngayon, hindi kasi naririnig ko yun kila Sab. Magalaw na kasi diba cheats. Yeah. So parang every time magre-recall sila ng, hindi ko mapakalino, nagigits kita. Magre-recall sila ng, yung mga gig life nila, ganyan. Sabi ko, medyo nakaka-FOMO siya isipin. Kasi, Yes. Kasi di mo siya na-experience di mo siya eh. na-experience. Sabi mo, alam ko nga, Jess and Pats na. And I know na parang that's relatively new na. Yeah. Yung Jess But and you're Pats. kumuhost ka na ng gig ngayon, ha? Hoy! Di ba? Nag-oo kay Sof. Si Any Name's okay. Yun. Uy, pero doon ako nag-start. Hosting. Nag-host ako ng mga gigs. Yes! We have a gig host here pala talaga. yun lang yung knowledge ko. Oo, yun yung beginning ko. Parang ang Pre-pandemic, nag-host ka na ng... Pre-pandemic, oo. Parang kaka-18 ko lang noon, nag-host ako ng isang Lumad gig. So, yun sila. Lumad gig. Sila Shirebound. Shirebound and Busking. Panon. Panon. Shirebound na lang. Shirebound na lang kasi tatlo na sila. Si Bullet. Bullet, Si Bullet, yes. Sila Bullet. Sila yung mga performers dati. May si Chelly. Sila Clara Benin. Chelly Music. Sino? Clara Benin. Clara Benin. Nasukay din sa mga gig talaga. And na-invite mo. Friend mo sila eh. Right? Correct. Yes. Si Gaba. Yan, sila. So right now, yung Lions and Acrobats ay, tuloy-tuloy pa rin naman kayo. Tuloy-tuloy pa rin kami. Wala sa inyo nag-full-time musician? Well, I guess you can consider yung isang bandmate namin full-time musician kasi yung job niya ngayon is music related. Ano siya? He works for this parang post-prod music. Yes. So, yan, ganun, yung mga commercials, sila. I guess nagpo-foley, nagpo-produce, nagsusulat ng jingle, So, music talaga siya? So, music talaga. Pero kayo ay nag-branch out. Pero you keep the band alive. But the band's alive. Si Okay. Jiggy works for the government. Parang government employee siya. Yung drummer namin, government employee. Tapos, yung isa akong bandmate, si Jim, actually nag-migrate na sa Spain. Pero yun, ang job niya doon parang auxiliary, yung nagtuturo ng English. Parang ganun. Damn, auxiliary. Yun pa rin tawag doon. Parang ganun. Okay. Well, kasi, which leads me to my next question. Okay. Kasi kung meron tayong checklist, Iko, ito kaya ako to bringing up sa'yo kasi, tamo nagbabanda ka. Trentahin na may sariling kondo. Na single.
Okay. Para alam ko na kung let me cook. Fashion ka. Nakikita niyo ba siya? Fashion siya, ganyan. Tapos, mabango siya. Diptik mabango niya. Tapos, kaya nga naiisip ko na parang, yung ano ba to? Pag may gina-guest ka na girl, like hindi nila immediately naiisip na parang, ay, platonic to. Lagi nilang ini-issue. Laging i-issue. Sa'yo. Kasi nagano yung checklist mo, kulgay ka, tas ang boss mo sa TikTok, ganito. Wow! Kumbaga, kulang na lang sabihin sa'yo, magtira ka naman ng puke kung Oh! Hey! Hakot! Basically, yun yung, yun yung traits. Okay? And I'm gonna say this, and sinabi ko to sa kanya, at sinabi ko to, parang ang easy mo i-perceive as a As a fuckboy. As a fuckboy. Okay, fair. Okay. Alam mo, iniisip ko, sabihin ko ba to? Kasi naiisip ko rin na, hindi ko alam kung bakit ang dali mong i-perceive as someone na ganun. Maybe because nga, bachelor yung tawag sa bachelor. Tapos, kapag may podcast guesting ka, karamihan about dating, relationships, ganyan. Nasabihan ka na ba ng ganun ever? Or ngayon mo lang narinig yun? Dahil ngayon ko lang bringing up sa'yo. I've heard all sorts of terms. Man-whore. Mga gano'n. Di ba? Sakto lang. Okay naman yung man-whore. Hindi naman. Hindi, own it. Hindi. Hindi, pero kasi ako sa akin lang Paano ba? I think madaling isipin yun. Kasi yun nga, parang, bakit, di ba? 30, sige! De, 30s ka na. Actually. 30s ka na, single ka pa rin. Normally, Actually. people your age are married with kids, etc. Ganyan. Actually. Pero yun nga, musician ka, nagluluto ka, parang pasikat ka sa internet. So parang, Tapos ganito mga boses mo. tapos maporma, ganyan, whatever. Parang, so, it's easy nga, like, as you mentioned, it's easy na to perceive na, siguro kung sino-sinong hinaharot nito, ganyan. True or false? Medyo true naman. Hindi naman. Hindi ko... Alam mo, nothing, single ka naman. Yun nga. Actually, ito yung point ko. So, when you say fuckboy, what is the definition of a fuckboy? Okay, para sa mga nagsabi. Or for you, what is a fuckboy? For you, what is a fuckboy? For me kasi, ang fuckboy, parang man-whore. Pero ako wala akong problema kasi kung wala ka naman nasasaktan. With that, like, if clear ka na andun ka, okay, go. Pero feeling ko yung fuckboy yung misleads people, like cheats. Derogatory yung term. Derogatory talaga Derogatory yun yung term na fuckboy. Like, nakakatawa yung term na man-whore. hindi ko masabi na... Feeling ko mas okay pa yung man-whore kaysa sa fuckboy. Actually, ako okay din. Kasi parang yung fuckboy, hindi nila inaamin sa sarili nila na they play with people's feelings. As in, sasabihin nila sa'yo na, sige, interested ako sa relationship na to. Let's see where this goes. Mahirap pagka ganon. Pagka kunwari yung hindi ka upfront sa intentions mo. So parang for you, if it's hindi ba parang, di ba parang mas, yung mga sad boy, soft boy, ano ba yung mga iba-ibang mga boy na yan? Ang dami kasing classification ng mga Ang dami kasing basurang lalaki. Totoo naman. Iba-iba lang ng branding. Pero lahat kayo boy. Lahat kayo boy. Soft boy, fuck boy, sad boy. Iba-iba kayo ng branding pero lahat kayo boy. Lahat kayo trash. Boy kayo lahat. May classification na ganun talaga. Yes. Nasabihan ka naman like may nagsabi sa'yo derogatory. Nasabihan, alam mo, ang initial question ko talaga, as in sinulat ko, kaso masyadong harsh. Nasabihan ka na ba na gago ka? Di naman siguro ako napagsabihan ka. That's a genuine question. Hindi naman. Feeling ko kasi hindi naman ikaw, or maybe bias lang ako kasi tropa tayo. Pero di ko tayo. naman, I don't know what people are saying about me. Hindi ko rin alam kung ano sinasabi mo. Dahil nga, pero kumbaga, ang point ko lang is, I wouldn't be surprised kung magkaroon ng ganang klaseng perception. Pero kasi, paano, hindi ko Sige! Iisip ko kasi, pero kasi, I guess when you're single, and I think I just do being single very efficiently. Right. Gets ko naman. Hindi, kunwari, di ba, syempre, di naman ako, so eventually, I do want to have a girlfriend. I do want to have a wife, maybe. I don't know. Something, or like just a partner, whatever. Gusto ko rin naman talaga yun. So, paano mo yun gagawin if you're not bring yourself out there, going out there to meet people and to try, di ba? Parang, I think it's important na
Going to put yourself out there. Yeah. So I think I do that efficiently. I put myself out there efficiently. But hindi naman ikaw yung type na nag-mislead. Pero hindi. Like, hindi ako magsasabi na, shit, parang nakikita ako na... Tapos sa ganyang boses. Ganon? Kaya ka nasasabihan Parang, ng ante. parang may nararamdaman akong ganyan, whatever. Oo, tapos tas wala mag-sex kayo, naman tapos iiwan mo. Hindi. Hindi naman. Ako nga mas normal sa akin, ang ginagawa ko, buma-vibe check lang ako. Oo. So maybe we get coffee or maybe we get dinner one time, we talk, whatever. Pero Tapos, like, hindi mo sabihin tas kapag hindi siya, pagka hindi, if hindi ko na feel na parang liligawan ko to, at meron lang akong bagong friend. Wow, ang friend. So, hindi ka fuckboy, friendly ka. I'm a friend boy. Hindi, pero Oh, diba, may friend bago boy. ka lang Yes, friend. So yes. parang may mutual ka bago sa Instagram na nakakausap mo from time to time. Pero parang hindi mo naman siya parang, alam mo yon yung... Na relationship. Oo. Alam mo, that is something na na-learn ko siguro recently. Nakapag guni-guni ako. Mag-isa ako sa Saudi. Ang dami ko naiisip, malamang. Hindi na, yung i-reframe how we look sa dating. Ewan ko kasi, parang feeling Ako ko... gusto ko rin eh. Feeling ko kasi before, parang... Feeling ko like normally or by default, ang big deal ng dating for us na parang kailangan when you date someone, immediately magli-lead siya to something. to something, to a And if not, relationship. you have to shut it down. And if, Pero yes. parang ano yun, ba't di tayo pwede maging friends? Dati, na-learn ko yan with, parang napag-reflect na namin yun ng mga friends ko right now, na parang when you date, like, you get to know people. Yeah. Like, parang it's okay to make new connections without the pressure na parang, kailangan maging potential partner ko to. Yes. Parang ganun Yes. yung na-learn ko. 100%. Uh-huh. Ito yung thing, ito parang usap-usapin to sa threads eh. Parang may nagtatanong, kapag kanyari babae, okay lang ba yung marami nanliligaw sa akin? Pinapansin ko sila lahat. Tapos eventually I'll pick one. But is that okay? Is that Laging point of discussion yan, honestly. Tapos sinasabi, yeah, that's fine. You can, di ba? That's okay. Tama lang, marami nanliligaw sa'yo. Di ka pa nakakapili, wala ka namang boyfriend dyan. Oh. So, of course, that's fine. Di ba? Ano yun, pag may naliligaw sa'yo, parang, ito lang yung moment ko, pila kayo lahat. After ko na, bago kayo pwede mag-try. Bakit? Di ba? So, tama lang. Okay, pagsabay-sabay mo yan. Pero pag binaliktad mo yung sitwasyon, kung yung lalaki yung nakipagkilala siya sa marami ba, ang feeling ko kaya sa Pilipinas, parang inisip nila, hindi naman Pilipinas, or like to some people, inisip nila na mali yun. Siguro kasi inisip nila, nililigawan mo lahat. Okay. Parang kailangan natin tanggalin yung connotation ng ligaw. Bakit hindi pwedeng nakipagkilala ka lang sa... Marami. Oo. And then, hindi ko nagigets yung concept na... Nang ligaw? Kasi di pa kita kilala, liligawan na kita. Di alam mo yun, di ba? Yung parang, Same. bakit kita liligawan, hindi pa kita kilala? I was gonna say, okay. Kasi, gets ko naman na, kasi very traditional din talaga ang ligaw. And some people believe it, and that's okay. Ako personally, hindi ako nagsusubscribe sa ligaw. Same. Kasi parang for me, medyo like may isang person na nagpuput ng best foot forward. Alam mo yun? Tapos merong isang May isang... steady lang. How are you going to have a really good partnership from something like that? Na hindi kayo equally like nagpuput ng effort to getting to know each other. Very misogynistic nga ang ligaw in my opinion Okay, why? Kasi parang nawala ng agency yung babae. Yung babae. Yeah. Ako for me, ang confusing din kasi ng ligaw. Alam mo yung question na yun na parang, okay, so can I entertain multiple suitors? Like, okay lang ba yun na entertain ko sila lahat? Ang hirap kasi ng ligaw na parang, okay, dapat ba? Kasi pero ang connotation din ng ligaw, yung in a traditional sense, I mean, kung bakit naman nagkaroon ng marriage before, is ownership. Okay. Pagka naging asawa ka... historian. Let's go. Hindi, diba? Pagka naging asawa ka ng lalaki, kaya nasa iyo yung pangalan ko, kasi akin ka na. Okay. Property ka. Diba? Parang ganun yun in olden times. So, feeling ko, kaya nanliligaw, so, I'll do my best, ganyan-ganyan, tapos si babae, dyan lang, pagka napili na kita, akin ka. Pagka pinili ka na ng babae, akin ka na. akin ka na. Yeah, okay. So, hindi na dapat ganun in 2026. Feeling ko naman, like, this time, parang yung mga people mas
may iilan na lang din talaga na naniniwala sa ligaw, ligaw. culture. No? Yes. And good Siguro for it them. can still work. Yeah, for sure. Good for them. Pero wag natin husgahan yung mga, Yung mga taong taong hindi. hindi na naniniwala doon, di Ako ba? rin, hindi rin talaga. Alam mo, interesting din. Actually, even kasi sa queer couples, may ligaw din eh. Pero kasi for me, since sa experience ko, usually, queer relationships so far, parang wala kasi yung ganung pressure. Okay. Parang parehas kayong, basically walang gender roles kasi. Na may Gets. isang Parang lalaking- nagiging mag-bestie lang kayo na nagkikiss, ganun. Oo. Ako na-experience ko parang hindi sobrang big ng Yun nga yung ligaw. maganda eh. Ako gusto ko nga yung ganun eh. Yeah. Even with heterosexual relationships, dapat, I feel like, yung standard ng kung paano sa inyo should be the future of what heterosexual relationship dynamics should be. Kasi usually sa straight relationships ngayon, yung uso pa talaga yung ligaw-ligaw. Oh. Yung traditional ligaw na lalaki, Tapos ang akin pa nun, kapag sobrang dami na naibigay ng lalaki, parang nakakaano na, Yun nga meron yung- kang entitlement na dapat umuo ako sa'yo. Oh, or like whatever entitlement. Parang yun yung for me pangit doon eh. Kasi parang for me, dapat nakikilala nyo lang yung isa't isa to the point na malaman nyo ba kung fit kayo. Hindi yung nagbibigay ka ng regalo, dinadala mo siya kung saan-saan, ganyan-ganyan. Kasi parang the more you give, you gain points. Yes. Alam mo yun, parang hindi... Ito, contest. Diba? Abanti ako, atras si... yes. Diba? Yes. And I don't like that. I don't like the idea na parang the more that I give... It's like you're telling me kaya kong bilhin yung relationship eh. Yes. Alam mo, ngayon lang to naisip ko to. Actually, nabanggit mo rin kanina. Feeling ko, people assume nga na ganun ka. Maybe may truth to that. Hindi ko alam. Hindi natin siya idadepende. Dahil, hindi na dahil single ka in your 30s. Yun nga, gaya ng sinabi mo, around that age, parang people expect you to be in a serious relationship. Yeah. Ako, tara, ipo-point out ko talaga, in my 20s, parang, kasi like ito yung age na it's okay to fuck around. So parang hindi naman sa people won't judge you, pero parang magaget sa mga tao if hindi ka pa, nag-explore ka ng relationships. Nag-explore, yeah. Yes. Curious ako, like, well now, alam mo yun, hindi ka ba nape-pressure? Ano nafe-feel mo? Like parang, may mga moments mo na parang, damn, dapat nasa long-term relationship na ako right now. Hindi naman ako Really? Hindi naman ako nape-pressure. This is giving Sex in the City. Kasi dalawa kong kuya, pares lang may asawa at may mga kids. So yung parents ko, Hindi ka nila kulit. may mga apo na sila eh. May mga apo na sila. Okay na yun. Tama. Pero kumbaga, ako, inisip ko rin, I mean, as you get older, it can get more difficult. Yes. Kasi parang, Iba ang dating scene. Hindi ko ma-imagine. Ang hirap ng dating. In your 30s is, Yes. can be tricky. I can only imagine. Kasi Yeah. even like, I feel like in 20s, may leeway pa eh. Yeah. Parang everyone is open to it. Pero 30s, parang, like, dapat stability na yung focus mo. How is it? Like, parang dating in your 30s? Mahirap siya kasi a lot of the people that were around you, that are around you, are probably all nasa may jowa na, may fiancé na, kasal na. Yes. So, you either go a bit younger. So, kung kunwari, ako 35, tapos mag-date ako ng late 20s. Ang problema rin, normally, kapag sa late 20s, yung iba, nasa ganun na ring stage eh. Okay, diba? yes. Nasa ganun silang stage na, ano na rin, malapit na silang ikasal or ikakasal na din. Late 20s, may mga ganun. Pero ako, kunwari ito, 35, so you girls that are single at around 30, 32, 33, 34, feeling ko marami sa kanila were in a long relationship in their 20s and then became single in their 30s. Yes. And dating women na may pinagdaan ng ganon can be tricky. Why? Hindi, honestly, feeling ko nagigets ko. Kasi at an age na parang, na-imagine ko Kasi kung hindi kayo swak na swak, parang hindi na lang kayo mapapansinan. Hindi na kayo kasi ng oras. Hindi na kayo magsasayo, Yun. wala nang try. Wala nang basta pagka kunwari nakita kayo, nag-usap kayo, tapos parang,
Wala na, out na. Out na, wala na. Sayang oras kasi nasa stage ka. Ito yung, feel ko kasi yung early 30s, yung stage na parang sobrang nagpipivot na yung career mo, nagiging mas established ka na, magiging Tapos pagdating sa love life, kapag hindi mo pa na-lock in yun at that age, it can get tricky. Biglang 40 ka na. Tapos biglang, it's harder. Hindi ko alam, parang ngayon ko pa lang rin naman na-experience to lahat. So, yes. ayun lang. It's a bit tricky. Parang lately, hindi naman, mga may nakakausap ako yung mga 30s. Hindi nakakausap na lang yan. I mean, may nakakausap ko sila about, ganito parang, okay, chikahan, ganyan. Tapos alam mo, nai-realize ko na parang sobrang dami pang pwedeng mangyari sa 30s. Kasi Marami pa. Sobrang dami pa. Like every person na trentahin na nakakausap ko, when they talk about their 20s, alam mo yung parang sobrang layong period ng buhay nila. Like, 20s, for me, felt like a blur. Really? It was a blur. It was biglang, pero kasi biglang nag-pandemic din eh. Sakto kasi, yung pandemic was when I turned 30. Okay. So, I turned 30, 2021. So, parang yung before nun, as in sobrang, blur. As in, Really? biglang, Tapos biglang nag-pandemic. Tapos now, parang every year, sobrang parang Yes. ang bigat. Parang I need to do more. I need to be like a serious life Sa or career, whatever. ganyan. Yes. Parang iniisip mo na kung saan mo dadalhin yung, alam mo yun, may mga gano'n ng mga bagay-bagay. Tapos yung parents mo tumatanda na. Yun yung parang, when you hit your 30s, yun yung isa sa rin sa mga parang pwede mo pagdaanan yung tumatanda na yung parents mo, tapos parang nagiging mas apparent na sa'yo na hindi sila buhay forever. Yes. Parang, damn, man. Ang lala ng ADHD natin, no? Mabot tayo doon. Wait, dating lang in your 30s. Ang serious nun. Sorry. Hindi. Like, tama naman pero yun. Legit yun. Ikaw kasi, okay, nabanggit mo yung meron kang dalawang kuya, may pamilya na may anak na sila. Yes. Ako, bata pa naman ako. Pero gets mo kasi, di ba, yung mga parents natin, sobrang, yung around yung 20s, ito yung age na nag-aasawa na sila. Like, nagkakaanak. Time nila, yeah. Yes. Nung nakita ko yung birth certificate ko, nanay ko, 27 nung nanganak siya. Tapos parang 24 nagpakasal. Magka-24 na ako this Feb. Alam mo, may something about dun sa marireach mo yung mga age na, yung age ng mom, ng parents mo nung nagkaroon sila ng milestone in their life. So, may realize ko na parang, fuck, ang bata ko pa, para gawin yun. Para isipin yun. Ikaw may dalawa kang kuya. Ako panganay ako. Tapos, parehas kami babae. Siyempre, ang gusto ng parents ko ay, magka-apo. Alam mo, parang lahat naman ata ng magulang gusto na magkaroon apo, na para ka bang asong pinapabreed ka lang. Like, ganun talaga ako, isigo ng... Gusto ko na ng apo, Pakasta ka dyan sa labas. Ano gagawin ko? Tutuwad ako sa labas? Like, kasi... May stud yung, tita mo yun. In-hit yung anak nung yung tropa ko nung high school, may stud. Ang gago nung stud. Stud, iwan kita doon. Di ba ganun yun? Iniiwan yung aso. Diyan kayo sa kwarto. Na parang ganun nila i-ask sa akin na para bang ang dali. Kaso kasi ako, nasa point ako ng buhay ko right now and feeling ko like any other Gen Zs, na ayaw nila. Malaking change yun sa buhay mo. Malaking change yun sa body mo. Sobra. Tapos parang, ngayon pa nga lang na 20s, 1 year na akong single. Parang yung thought of like, makakahanap pa. I'm sure makakahanap ako. I'm sure. Pero alam mo yung mag-start, alam mo naman, yung ka mag-start. Hassle nga mag-uumpisa ulit. Tapos may isip mo pa, anak. Exciting yung umpisang-umpisa. Exciting umpisa. Yung umpisang-umpisa, pagka merong konting kilig-kilig na, pero yung parang, yung working out the relationship natin. Yung after the first 6 months. Ikaw nga nagsabi ng 6 months dati sa akin. Parang after the first 6 months, yun yung parang doon mo malalaman kung lalagpas ka ng 1 taon o hindi. Yes. Actually, may ganun ka ba may mga ganun ka bang sineset na markers sa relationship? Hindi naman. Parang natural lang siya eh. Parang natural cycle lang siya. Grabe. Kaya totoo yung mga age daw eh. Yung 3, yung 5, yung 7 years Ayun yung 10.
premise yun ng second chance. Alam mo ba yun? Yung One More Chance Part 2. Ay, hindi ko napanood yung... Yung second. Oo. Ayun lang, parang yung premise ng second chance is, para sa mga mag-asawa, yung 7 years, like, tough daw talaga yun. 7 year itch. 7 year. Like, kapag nalagpasan mo yung 7 years, Parang you're good. you're good. I mean, you're good, pero like, parang, talaga yung pinakamahirap. Sabi ko na, napagod. Pero parang hirap kasi isipin mo, 7 years yun. Kung naging kayo ng 30, tapos 37 ka na after, parang, Anong longest, relationship mo? shit. Kaya ako mapagsasabi ang fuckboy talaga ako nito. Alos lahat ng relationship ko, hanggang mga parang, mga 1 year, gano'n. Puro 1 year? 1 Yun year. na yung longest, no? 1 year, may mga 2 years na on-off, gano'n. Yeah. Wow. Like yung pinaka-stable, you'd say. Yeah, gano'n, mga 2 years on and off. Oh, stable yun? On and off? Pero, stable, yung isang buo, hindi nag-break. 1 year. 1 year. Kaya ka nasabihan. Yes! Nakapag-anib na ba ako? Nakapag-anib ka na ba? Nakapag-anib naman. Oo, nakapag-anib ako. Alam mo! Nakapag-anib ako dun sa first girlfriend ko lang. Yeah. I've only had 4. Wow! 4 kailan ka nag-start mag-date? Would you say? Like, When I was ilang 18. taon ka When I was nung first? 18. 18. 4 official girlfriends. Okay. Parang may ang haba ng... May mga pause naman in between. Hindi ka naman yung tipong jowa after jowa after jowa after jowa. So, feeling ko when you're young, parang inevitable yun. Medyo, yung problema ko kasi yun nga, ayoko nang pag-usapan. Pero pag nagbe-break after 1 year, parang magbabalikan saglit. Oo. Yun ang yun ang pattern. Oo. Alam mo, Kaya after no last relationship ko, oh. sa lahat ng exes ko, siya lang yung hindi ko binalikan. So oo nga. Oo. Pattern mong bumalik-balik sa ex. O yun. So parang sabi ko, hindi ko naguguluhin, okay na ako. Tapos kaya, ito yung pinakamatagal single ako, 4 years na. Kasi parang may gano'n akong, ayoko manggulo ng tao. Kasi pag na-realize mo na ikaw yung problema, pag na-realize mo ikaw yung problema, parang nahihiya ka na pumasok sa buhay ng iba. Dito na lang ako. Dito na lang ako, guys. Kapag gusto nyo talaga ako, sige, pilitin mo na lang ako. Pero, yes. Parang ayoko nang i-impose. Hindi ko alam if comfy ka na. Hindi kasi parang nag-usap tayo nun na sabi mo, feeling mo if magkakaroon ka ng partner ulit, siya na. Siya na. Dapat siya na. Yes. Parang ganon. Nakaka-pressure yun marinig, honestly. Pero gets ko kasi at this point of your life. Pero marami pa naman pwede mangyari. Parang kunwari iniisip ko, I think we should all be, di naman should, pero I think a lot of people date to marry actually. Yes. Kasi parang, Gets ko na siya after. isn't it like a massive waste of time kung parang gusto mo ba siya talaga kung hindi mo naisip na pang matagalan? Yes. Diba? Yes, tama naman yan. So, pag ngayon, parang mas lang siya sa akin na dati kasi nung bata pa ako siguro when I was in my 20s, parang inisip ko lang, okay, parang I like her today, I like her tomorrow, probably like her in the next year. So, okay game, like, maging girlfriend kita ngayon. Pero may pa rin ako, parang open pa ako dun sa possibility na magbe-break kami. Yes. So parang, kasi parang bata ko pa eh. Alam mo yun, pero hindi ko alam kung ako lang yun, kung dahil kupal ba akong tao, ganun ba yun? Hindi ko alam eh. Pero kasi may mga ibang tao na parang I feel like talagang when they're in a relationship, talagang all in. Yeah. Nung young pa naman ako, pero I'd say nung mga 18 ako. All in? Until now nga, hindi ko lang alam. Ako din naman din. Well, 24 lang ako, so hindi ko pa alam. Alam kong all in ako. Pero tayo nung 18 ako, tapos alam mo, opinionated ako sa Twitter. As in, may time na nag-tweet ako nun na hindi ko magets yung mga taong date to marry. Kasi siguro sa isip ko nun, hindi lahat naniniwala sa marriage. Totoo naman. Siguro masyado ko siyang technical. Na marriage dapat. Hindi naman kailangan, pwede naman live-in partners forever lang. Yeah. Pero gets ko na yung concept of date to marry. Basically, like, you date someone kasi naiisip mo na
Siya yung long term mo. Yeah. Hindi ka naman na nga mag-waste ng time. Hindi na mag-waste ng time. Pag hindi ko nakikita na tatagal to, huwag na agad to, ha? Feel ko right now, maybe I subscribe to that idea also. Hindi na ako magde-date ng, pero meron pa akong I will date okay pa ako, nag-explore pa ako. Yeah. Bata pa ako eh. Hindi ko ba alam. Pero kahit naman matanda ka na, pwede pa rin mag-explore. What's happening to you? Kaya ka nga natin. Alam mo, favorite ko ang Sex in the City. And totoo yun, when you're 30s, tapos single ka pa, nagde-date around ka pa, parang may prejudice na yung mga tao against you. Na parang, why are you dating around at your age? Pero kasi, Why not? 30s young, honestly. Pumalo ka ng 30s, tapos balikan mo ako. Sige, ilang taon ka na nun? 40 plus. 40 plus. Sana Para friends pa rin sa akin, tayo nun. Siyempre Pag naman, mo EFO that time. I think we're gonna be friends forever. Yes, okay. Damn. Kasi ako, sayang sa oras maging friends ngayon kung hindi natin nakikita magiging friends pa tayo. Friends to marry. Friends to marry. Tama naman. Diba? Tama Dapat naman. pagka nakipag-friend ka, pang matagalan ang iisip mo naman. agad. You work on your friendships too. Yes. Ayaw mo ng superficial na friendship. Oo, ayoko nun. Dahil convenient, gano'n. Wow. Sino? Tag mo. Proximity, convenience. Hindi pwede. Kaya alam mo, isa yun sa mga napag-usapan din natin yun. Hindi kasi sa content, sa ganitong industry, of course, mahirap kasi madalas karamihan ng nagiging relationship transactional. Of course, may followers ka, may followers ako. Picture tayo, isipin ng mga tao, associated tayo. So medyo mahirap din maghanap ng genuine Tropa lang talaga. genuine tropa talaga. Kaya, Yun yung tinatry kong mararamdaman mo naman yun eh. Kapag the person actually sees you as a friend or as a content creator friend. Diba? yes. Parang mararamdaman mo naman yun. So dun sa Napaisip mga ako, ako with you, I feel like we're actually friends. yay! Kapal naman ang mukha mo kung hindi. In-invite kita dito. Hindi, actually, ang kapal na mukha natin kung hindi. Good, di ba? Pinakain mo na ako. Di ba? Hindi, totoo naman. Yes. Ako din feeling ko happy ako na ina-expand ko yung... Naisip mo na ba mag-date ng content creator? Would you? Alam mo, sinasabi ko before na hindi. Hindi ko alam ngayon, pero ako feeling ko hindi kasi ako ang sinasabi ko is I'd want to date a creative. Like yung someone na nandun sa behind. Feel ko kasi kung parehas tayong content creator, hindi ko alam. Alam mo, okay, hot take to. Hot take mo. Hot take to. Hindi ko kasi ma-imagine yung mga wala akong anything against walang specific content creators Pero alam mo yung, hindi ko ma-imagine yung sarili ko in a relationship na lalabas ko yung camera. Tapos lahat na nangyayari sa relationship natin. Gets naman. Mako-content. May iba kasing creators na gano'n and it works for them. And kaya rin sila sumikat is because of that. And because of them. And also because ang pros So naman that's din fine. ng parehas kayong content creators, you can help each other. Exactly. Alam nyo kung ano yung workaround ng mga... Ang kalat lang pag nag-break kayo. Yun lang talaga. Kapag magka-branding kayo na magkasama kayo, normally, it never ends well. So, dapat ikasal na kayo. Yes. Or, I don't know. Alam mo kasi, sa mga couples din talaga, medyo kakapag sobrang public Except dun sa mga established na. Kasi for me, may mga established na couple Gaya ni David Gison tsaka ni Angelique Manto. Sila may own individual sila before maging sila. It just happened na parehas silang content creator. Parehas rin silang parehas silang field, yes, passion. tapos kakasal na sila. I'm so happy for them. Pero iba yung parang ang main content nyo is kayo. Kayo magkasama. Unless married. Married. Gets married. Okay. Ang hirap nun kasi ang nangyayari sa mga content creator couples, like yung sobrang public, parang, shit, everything is out there. Tapos yung mga tao kung ano-ano pang chinichismis, ang hilig pa naman chinichismis ng mga Ang daming ina-assume ng mga tao about you guys. Sobra. Tapos ang makalat pa kapag may isang nag-cheat. Yun talaga. Ang hilig pa naman natin mangialam sa ganyan. Oh, well, yes. Aminado naman ako. Ako sa akin, okay lang sa akin yung parang alamin mo lang, makichismis ka lang, basahin mo lang, ganyan. Pero huwag ka na mag-post. Pero yung magpo-post ka pa, yung magko-comment ka pa, mag-essay ka pa. Hindi ko mag-get. Ano mo hindi ko mag-get? Like, anong kinalaman ng mga Tropa tao? mo ba sila? Tropa, di mo naman sila tropa eh. Ano
Anong kinalaman ng mga tao to sa buhay mo? Wala naman Hindi mo di ba? sila bigyan ng pink piece. Madami kasing ganun na parang, Oo. Yung malala nga doon, hindi nga content creators eh. Parang may nagkalat lang na nag-cheat yung jowa niya sa internet. Yes. Mga complete strangers, di sila kilala pero yung sumikat sila dahil dahil doon. Tapos sabi ko, ang daming thoughts ng mga tao sa... Para i-post pa din. Tapos ito pa, like, bukod sa, syempre kapag ganun, pag nag-break kayo, may statement. Oo. Pagka biglang nagsi-statement tuloy sila kasi ang daming nakasubaybay sa relationship. Tapos para naman doon sa mga taong hindi sila kilala, isipin, sino tong mga to? Sino ba, di ba? Bakit kayo nag-statement kasi nag-break kayo? Oo. Ikaw, would you date a content creator? Would I date a content creator? Ito yung mahirap kasi pinag-isipan ko na to eh. Ang hirap mag-date ng content creator kasi Kasi? parang nag-date ng person in your workplace. Right? That's how it feels eh. Right. Even if literally di kayo magka-office, di kayo magka-ano, pwede ka magkakaiba pa kayo ng niche, but like when you're in this space, it feels like a big office. Oo. Right? It kind of feels that way and word gets around really quick. Yes. So kapag kunwari ikaw yung pagka nachichismis na ikaw yung chat ng chat sa maraming tao. Lagot na agad. Lagot na agad. So parang pag ganyan, wag na lang. So hindi. Hindi, sa ngayon hindi. Pero mabait lang ako. Mabait lang ako sa maraming tao. Kasi syempre, again, it's workplace, right? Yes. Kahit actually, with anything in life, I think it's all politics still eh. Oo naman. Even with friendships, it's politics. Lahat, yeah. It's all politics. Politics siya, It's all politics. And yes. it's important to be on the safer side. Gets naman. Baka i-misconstrue nila yung sinabi mo. It's important to be in the safer side. Maging apathetic ka na. Hindi doon. Hindi. Joke lang yun. Kumbaga, pag office politics, maging safe ka na lang. Doon ka na lang sa, you don't want to parang put yourself sa sobrang nasa gitna nung lahat. yung entangled na, ako rin, ayoko. Hindi ko i-expose yung sarili ko to that drama. Yeah. Ang hassle ng drama eh. Okay. If yung i-date na someone sa same industry mo, parang medyo pares tayong, yung mag-date ng someone sa sobrang layo. For example, tayo, media. Tapos mag-date ka ng someone sa doctors, medical. Oo naman. Okay yun. Really? Oo, fun yun. I think so. Really? I think it's interesting. Feel ko rin kasi yung balance. Depende rin sa, I guess, oras din. Depende naman kung ano yung mga love language mo. Diba? Ano love language mo? Ano ba love language ko? Words, tsaka... Tagalog. Words of affirmation and touch. Wait, yan yung... Receiving. Words of affirmation and touch. Really? Giving. Feeling ko acts of service kasi nagluluto. Giving acts of service. Yes. Acts of service. Hindi ko alam kung words pa rin eh. Dati oo eh. Pero parang hindi na siya ganun kasi. Parang mas acts of service, gifts, maybe. Na-curious ako. Sorry. Ano ba? Ang daming napuntahan. Na-curious ako kasi musician ka. Oo. Nakasulat ka na ba ng kanta for a partner? For a someone girl? that you Marami love? Marami na ako nasulat tungkol sa girls. Parang akong Taylor Swift. Taylor Swift na mga straight? Straight pala si Taylor. Yung nakakatawa kasi, earlier you mentioned yung album, yung Mundane. Actually, halos yung buong album na yun, puro tungkol siya sa corporate life. Corporate life? Hindi siya masyadong about love. Really? May isang kanta doon, na like, daydreaming about you, daydreaming about us. Hindi, iba yun. Tungkol yun sa tropa ko eh. Yun yung first song. Pero, anong tawag dito? May actually parang, di pala marami about corporate life. I think it's a good half-half. Isang half is ganyan, may parang love. Tapos may isang half na parang puro about earning money, working, etc. Okay. Mundane. Basically, mundane. Mundane. Exactly. Not That's why part it's, of your life. yeah. Yes. Okay. So, pero yun, may nasulat na ako, kumbaga yung Cloud, tungkol sa babae yun, na pangalan niya Claudine. Wow. Oh. Okay, Claudine. Okay. Ganun siya ka-basic.
Gusto ko ni-reveal ko lang ng gano'n, no? Parang alam naman lahat ng friends. Parang napag-uusapan naman yan. So, parang... So, Claudine. May kanta yung Lions and Acrobats sa Alam niya, cloud. proud nga yan. Parang kinikwento niya pa sa mga, sa mga friends niya. Uy, tungkol sa akin yan. Girl, alam mo, kung magagawan din ako ng isang, like, na-immortalize ka through something. Alam mo yun yung sinasabi nila, when you date an artist, na-immortalize ka nila through their work. Ginagawa ka ng lapid, ha? Right. Naranasan ko na ba masulatan ng kanta? Naranasan ko na, pero hindi nila yun i-release. Wala lang, alam mo yung, binigay lang. Gets naman. Yes. Gets naman. Cute naman yan. Cute naman nga. Ikaw ba, wait lang, ikaw ano love language mo? Bisaya. Hindi. Ayasid. Ang love language ko sa receiving acts of service. Kasi lagi akong aligaga. So, sobrang na-appreciate ko kapag yung partner ko. Naisip niya yung hindi mo nagawa? Ha? Naisip niyang gawin yung hindi mo nagawa? Niya, yung mga ganun? Oo. Gusto ko rin yun. May ADHD ako eh. So, alam mo kapag busy person ka, na parang makikita nila kung paano... sobrang naano ako dun. Tama ka. Parang acts of service nga, wild nga acts of service. Pero alam mo, nagsagot ako ng love language sa isang episode. Iba yung lumabas na sagot. Hindi ko naman parang, ito yung love language yun yung lakas pagka naisip ka niya, yun yung pinaka Alam kong need mo to kasi hindi mo na okay, go. Tapos ba, Na-appreciate ko yun. I love you. Hindi ko alam if ma-words of affirmation ako. Parang kasi for me, kapag secured ako sa relationship, hindi ko masyadong need na kailangan kong marinig pa ulit-ulit. Kasi mas gusto ko yung nafe-feel mo sa actions. Yeah. Feeling ko acts of service tsaka apparently quality time. Quality time. Yes. May time kasi, relationship lore, may time kasi naging ayaw ko yung quality time. Ako ayoko. Kasi, I mean, I like quality time, but okay, go. Feeling ko magiging same time. Baka ito yung reason mo rin. Kasi may time na parang nung partner ko, like, nagiging issue niya sa akin na sobrang busy ko. Tapos hindi daw kami nag-i-spend ng time together. Tapos ako kasi, sa isip ko, nag-work ako, tapos mag-aaral ako. Alam mo yung parang, yung fact na magkasama tayo, hindi ba? Spending time together to. Like, kailangan kong lumabas ng zone ko para gumawa ng something na itatabi ko yan para mag-spend ng time with you. So may time na parang ko, ayoko nun. Gets ko na ata kung saan ka papunta. Tama ka. Pero kasi, pero same kami ng friend ko na parang yung quality time, yung fact na parang we just exist sa space ng isa't isa. Comfortable tayo sa isa't isa. Okay. That's spending time together. Yung True do naman. things that we love. Like, gawin mo yung thing mo, gawin ko yung thing ko. Sa isang space tayo. We feel each other. Usap tayo pag need natin. Quality time yun Tama for me. naman. Para sa akin actually kasi, tricky yung term na quality time eh. Kasi, una sa lahat, quality time is not quantity time. So, it doesn't mean it has to be for long periods. Tara, ang ganda nun. Quotable. Quality time is not... Okay, yeah. Diba? So, kung kunwari, magsama tayo, kahit isang oras lang yan, pero 100% present kayo for each other. Okay. Nag-uusap kayo, kahit 1 hour lang yun. I think that's quality time. And I do think that important yun. Tama na. Di ba? Maybe yun yung issue sa akin ng mga Hindi ka 100% nandito. Hindi ka present sa akin ngayon eh. So, pero yun, parang ako gets ko yun eh. Yung parang kailangan, you have to be present. So, quality time doesn't also have to be magkasama tayo. Kung kunwari nagkaroon lang, alam mo yung, meron yung magka-chat na passive, merong magka-chat na active eh. Alam mo yung active chat, yung hindi kayo nagsasarahan ng convo. Yung parang magka-chat kayo, tas yung pagka-reply niya, nabasa mo na, nag-reply, okay, kayo mabilis. Para sa akin yung 30 minutes na ganun, quality time yan eh. Right. Totoo diba? That's good. That's actually a good catch-up. That's quality time. That's me not watching reels, alam mo yun, not doing anything but just chatting you for that period. Ngayon ko na-realize ko with, like, sa time ngayon, feeling ko baka mas challenging yun. Kasi sobrang daming pwedeng gawin. Ang daming distraction. Parang ang hirap na magstay put with another person and actually spend time with. Okay, sorry sa ex ko.
Sorry sa ex ko, maybe it's just... Baka mali ako ah. Feeling ko lang hindi lang talaga tayo. Baka lang hindi lang talaga gano'n. You just choose not to be that as present, maybe. For me kasi super importante sa akin nung time ko for myself. Oo naman, kahit Yun ako. nga eh, right? Importante rin yun sa akin. And then ko na-realize na kapag relationship, kaya nga siya work. Kasi need Kasi mo talagang... kailangan mong ibigay din. Tama naman. Sa kanya. Sorry. Sorry. Hindi, alam mo, tanga na nga ba nito? Hindi, kasi ang dami kong gusto. Ang dami kong, like, minsan ba natatakot ka na parang, wow, I'm so good at being single. Maybe I do not want to live this life. Parang ayoko nang iwan tong pagiging single kasi I'm so good at it. I enjoy it. Sabi mo, you are so, like, nagiging single ka so efficiently. Sabi mo yun. Hindi, ito. I think that's why I find it very difficult as of the moment to fully commit to a person. It's because masaya na ako sa kung nasaan ako ngayon. So, damn, right. So dahil sobrang okay ako dito, for me to commit to a person and have all of this change. Kasi mauuga talaga buhay mo pag bigla ka magka-partner. Dapat naman eh. Dapat talaga. Dapat mauga yan. Diba? Parang... Tama naman. Diba? May taong papasok sa buhay mo eh. Dapat may mababago talaga at may mababago. So for that to be worth it, I mean, if it's not worth it, then I'm okay. Ganito lang ako. Hindi ko ipipilit sarili ko na to be in a relationship just for the sake of being in one. And I'm doing both of us a favor. Na, diba? Parang unfair din yun sa kanya pagka nandun ka lang just for the sake of having a partner. Because you're a codependent person. Alam mo yun? Parang hindi pwede. Parang dapat... That's why I think it's also very important for someone to be single for a while before they get into a relationship. Yes. Okay. Gets go. 4 years ka na siya. 4 years na ako. Grabe. Ano yung a while? Well, you're taking your time. I'm taking my time. Ba't tayo magmamadali? Di natin kailangan magmadali. Tama, hindi ka din, Tama, hindi ka mamamatay. Sana wala mamatay sa room na to. I hope we have the time. Totoo naman eh. Oh. We're young. Tsaka, alam mo yung natutunan ko rin dito sa 4 years of being single is you really should invest your time in friends also. Yes. Like, take your friends out on dates. Kahit lalaki ka, date mo yung tropa mong lalaki. Bakit hindi? Oo nga, dinner kayo, uminom kayo. Feeling ko, yun yung something na eventually people learn through experience na we need to decenter romantic relationships sa buhay natin. Correct. Even if you actually have a partner, date your friends still. Yeah. Community mo yan eh. Yeah, date your friends. Feeling ko, na-learn ko yun. Nakapag-reflect ako ng ganito, te. Kasi, sorry so okay ka lang naman sa te. Alam mo ba, one time na bash ako kasi tinetay mo yung lalaki. Tinetay ko yung guest ko. Kasi sabi ko, tropa ko yung mga guest ko. So, anong gagawin? Anyway, going back, ano ba to? Well, nakapag-reflect ako na, like, since I started dating nung 18 ako, like, tuloy-tuloy talaga. Alam mo, narinig ko to from Emma Chamberlain, na pag-usapan namin to ng friends ko, na totoo, when you start dating, parang, once a relationship ends, lagi ka nang open to another relationship. Like, hindi ka na nag-i-stop. Unconsciously, like, you look for potential partners. So, parang you need to pause. Feeling ko kasi, like, 1 year ko na single ako, right? Longest ko na to ata. Since I started dating, longest ko na yung... Tatagal pa yan. Tatagal pa yan. Sinabi ko to. Akala ko dapat 1 year lang rin dapat ako single, 4 years na. Actually, okay lang. Gets ko naman gets ko naman. If you need time talaga maging single, be comfortable with that. Yeah. Gina-joke kasi ako ng tropa ko. Sabi ko na, parang, grabe pala yung 1 year na single. Sabi niya, nga eh, feeling ko 7 years ka pang single. Sabi ko, bitch. May pusa ka na ba? Hindi mo isusumpa ng 7 years. Ayoko ng 7 years single. At the same time, nakakatakot din talagang mag-enter ng new relationship. It's a lot of work. Alam mo, So, kailangan it really has to be worth it. Yeah. Tama rin naman. Ang longest ko, same tayo, almost 2 years. Ang sa isip ko, I am a long-term person, pero parang... parang hindi pa lang! Sinusgahan mo pa ako kanina, parang parehas lang. Hindi kita hinuhusgahan. Tumayo ka kanina, nag-walk out. For dramatic effect. Punchline lang. For dramatic effect lang yun. Hindi, like parang
na-realize ko lang din kasi, hindi ko nga magets yung mga high school sweethearts how they work. Ang galing nga nun, sobrang Hindi hirap nun. karamihan sa mga ganun, lagi may cheating. Alam mo, Oh. ito rin sa, alam Hindi mo, yun hot take. Alam mo, dapat hindi- aminin natin yan parang, ang daming tao na, so, di ba sa Pilipinas, alam mo naman hindi talaga matatapos ng episode natin. pagdating sa mga cheating, parang ang dami nating, Ah. ang dami nating nasasabi about cheating, ganyan, dami sobrang mapanghusga sa internet, ganyan. Pero sobrang rampant naman ng Ng cheating. ng infidelity, oo. As Yeah. in, may mga ibang tao, may fiancé, minsan married, may tapos, may mga micro cheating. Even like, pero alam mo kasi sa high school sweethearts, Oh. minsan naiintindihan ko, hindi ko ina-excuse, pero parang you started na young kayo parehas. Oh. Sobrang dami yung transitional periods in your life na pagdadaanan. Like parang, Tapos you were there all through that, tapos you were just with this one person that entire time. Right. Like, so for me, parang inevitable na may cheating dyan. Like, Oh. I know meron. Pero maybe may mga taong kaya nila. Oo. Maybe that's just me. Kaya hindi ko yun nagawa. So, Ako nga, ikaw ba, kaya mong, kapag meron kang kaibigan, tapos nag-cheat sa kanya yung girlfriend niya or boyfriend niya, di ba, syempre, lagi ang advice mo dyan, wag na yan, X na yan. Pero pagka nagawa niyang pag-big i-forgive, kaya ko bang magstay sa friend ko? parang husgahan mo ba siya o hindi? May takes ako na ganyan. Ako hindi. Ako rin hindi. Hindi eh. Feeling ko kasi, alam mo yung relationships, more nuanced siya than Yeah. we think. Than we think. Feeling ko Walang ganong rule na parang dahil nagawa niya yan, parang, hindi siya actually, people can change. Oo. Iba pag-usapan ng abuse. Of course, iba yun. Iba yung abuse. And hindi ko in-excuse ang cheating I do not condone Yeah, cheating. hell yeah. It's just that if a person decides to move forward sa relationship nila after that happened, hindi ko siya completely cross out. Kasi marami na ako actually kilala na nagkaroon na ng ganyang fuck up. They still get married and then they're like sobrang solid nila. Yeah. Na-discuss ko yun. Na parang, alam mo, discussions sa relationships, more nuanced siya than people think. Kaya hindi siya ma-handle ng internet. Kasi sa internet, black and white, black and white palagi. Sa internet kasi syempre magko-comment ka based on your experience. So kapag may ganito, ang iniisip nila, parehas kayo ng sitwasyon. Tapos pag ako, hindi ko tanggap yan. Pero kailangan mong tanggapin. Hindi kayo parehas sa sitwasyon Wala ka dyan Wala ka doon. Hindi mo alam yung buong sitwasyon. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng people to resolve that conflict. Kung naayos nila yun, good for them. Good for them, yeah. Yun na lang, di ba pwedeng maging gano'n lang tayo positive? Hindi yung putang, hindi mag-break din yan, di wala yan, di basura talaga yan. Feeling ko sobrang pressured ng mga tao na parang kailangan lahat ng opinion and actions sila politically correct. Pero hindi tayo ganun as people. Parang we make shitty decisions at times. Honestly, okay lang. Makes us human. Yeah. Okay. There are just some things I feel like should be unforgivable, but there are a lot more things that may nuance. May Nuance talaga. Yes. Ayun. Pero kung nagkasundo tayo doon, actually nagkakasundo naman tayo doon sa maraming bakit? Parang hindi tayo nag-disagree sa episode na to. Yeah. Sa haba ng episode na to, alam mo, hindi ko na natanong yung hot take mo sa food, pero ang haba na kasi nito, honestly, Okay lang. okay na ako. Okay na. Meron akong, siguro ito na yung ko. Hinati ko kasi itong episode na to na appetizer, main, tsaka dessert. Ito yung dessert ko. Ito yung pang-close ko. Kasi kagabi, habang nasa expo ako, iniisip ko, syempre, nilista ko yung topic ko. In front of us, may dalawang nagde-date. Okay. Ang lapit kasi nupuan. Parang kasama ko yung friend ko, si Yvette. Hi, Yvette. Parang napapakinggan namin yung topic nila. So, alam mo yung first dates, like parang, okay, i-recommend ko sa'yo yung favorite artist ko. Ganyan. Cute lang. Ang cute. Cute lang. Cute! Sabi ko, parang feeling ko gusto ko yung itanong. Sabi, total, nagkaroon naman ako ng dating allegations sa taong to. Feel ko, sorry. For me, kasi you are a man of taste. Musician, Thank nagluluto. you. I appreciate fashion. that. Kailangan maging man of taste talaga pag hindi ka masyado pogi. Yeah, tayo pasok mo na. Pag Sabi mo hindi sa kanila, para may self-awareness. kasi, ayun, di ba kanina pinag-usapan na, yun nga, parang hindi, parang yung marunong magluto, may banda, may ganyan, kaya perceived fuckboy, ganyan.
Hindi, ano talaga, but if you cannot perform kasi, kailangan kailangan, kapag hindi ka ganun ka-pogi, kailangan mo mag-compensate. Oh, Kailangan mo maging yes! funny, kailangan mo mag-personality. Kung pogi lang ako, I'd be the most boring person ever. Hindi ko kailangan gawin to lahat. Mag-turns out na lang ako. Honestly. Hindi na ako magiging matalino. Wala na akong pake, pogi na ako eh. Right. Pogi, matangkad. Alam mo yun? Alright. Pogi, 6'3". Oh. Okay na yun. Okay na. Kailangan ko pa ba ng personality? Hindi na. Hindi na. Hindi ko na kailangan mag-try. Yan, tangina, kaya ang daming poging Kailangan matangkad ko na na, walang personality. kailangan ko na lang maligo at magupit ng kuko. Tapos goods na. Tapos parang Diba? kahit ganito ka lang, Oh. Yeah. Yeah. Mysterious ka na nun. Yes! Pero kapag Pero pag pangit ka, pero kapag ganito lang yung itsura mo, tapos gano'n ka lang, Ba yan? boring naman ng ikoy. Di ba? gago! Boring. Kaya kailangan ganito. Kailangan kung ano-ano pang binibili kong mga damit. Kailangan, mayroon akong pabango. Yes, siguro Kailangan- kung pogi ka aficionado, goods ka Pag na. wala akong wala na. Bango Natural aficionado, scent. by the way. Musk. Yeah. Natural musk Pag lang. pangit, putok. Pag pogi, mask. Pag pogi, oud. Pag pogi, oud. Pag Pag pangit, pangit, baktol. D.O. Gago! Right! Alam mo, sinasabi ko rin, yung personality ko, kaya ako ganito, kasi hindi ako conventionally attractive. Diba? Hindi ako yung Dahil- na-perceive ng mga tao nung high school na sobrang ganda, kaya kailangan ko maging funny. Doon yung personality. Anyway, ito na yung dessert ko. Dahil nakita ko yung first date, dahil may dating allegations tayo, dahil you are a man of taste, musician ka, Yes. ita-trust ko, mag-recommend ka sa akin ng song and actually food. Curious ako. There's something that I should try. And like a song that you should listen to. Sige, start tayo sa... Ay, baka pag-isipan mo pa talaga. Pag-iisipan ko talaga kasi Yani Hatisu to eh. Damn! Oh. Yani... Dinox! Yung mystery ko, no? Pinost mo na eh. Oo nga, pinost ko, Kasi pero kasi IG story lang yun. So, 24 hours lang. 24 hours lang. Huwag may ang alam nila, Yani Hatisu ako. Yes, Yani Hatisu. Yeah, it's actually Yani Hates You. Right. Yes. Depende sa school. Okay, the game. So, ang recommend ko sa yung food na itatry. Wait, may question lang ako. Is this a pwede bang restaurant na lang? Or... Pwedeng restaurant. Yung makakain ko, yung mapupuntahan ko. Yung matatry ko after ng episode na to. Oh, wow. Sige. Hindi. O sige, if... Kunwari na lang mag-date tayo, tapos ako magluluto, tapos magpe-play ako ng playlist. Ay, sige. Sige. Go. Kaya magde-date tayo, ang luluto ko para sa'yo, so, kailangan meron tayong parang three course yan. Kailangan meron tayong appetizer. Feeling ko yung appetizer ko, just a really good salad. Greens, may fruits, may... Ay, wow, vegan. Okay. Tapos lagyan ko lang yun ng parmesan cheese and mga kung ano-anong vinaigrette na maisip ko. So, whatever's available. So, maybe just olive oil, salt, maybe lemon, or... Customized Ikoy appetizer. Ganon, kung ano man. Oh, you mean? Tapos yung main natin, kailangan, para makita mo yung meron malupit na effort, kailangan nyo kanina ko pa pinakukuluan. Siguro parang osobuko or... Okay. So, nakita ko na yung osobuko sa single origin. Ano siya, parang beef shank. Or I can do a simple like a steak. Kasi ano yun parang surf and turf. So either a steak and maybe a lobster roll or whatever. Ganon. Lobster, steak, rice. Dami! Patay, hindi mo sa akin, patay gutom. Ano naman, portioned naman. Yes. So ganon lang parang, para madali lang. Kasi ito yung mahirap pag nagluluto ka para sa isang date. Hindi pwedeng sobrang heavy yung lulutuin mo. Una sa lahat, kapag may steak date, di pala steak dinner, pero kung may dinner date, hindi rin maganda yung parang sobrang heavy. Yes. Parang hindi kayo mag-sex after na. Kasi parang, alam mo yun, tapos yung nakakabaho ng hininga, yung mga kailangan yung after mo kumain, sexy siya. Okay. Right? So, it has to be refreshing, light. I'm learning so much. Pero may sustenance naman. Yes. Sustenance. Tapos a good, maybe like a good wine. So kapag may steak, so I guess it should be a red wine. Yun pala yung reason kung Like a bakit Merlot. petit-petit lang pag dinner. Ganun. Ah, Diba? okay. Para
sexy ka pa rin after. After, okay. O, Diba? dessert. Hindi ka bundat. Madali pa naman ako mabundat. May Diba? dessert ba yun? Pwede tayo mag-dessert. Ang dessert, chili ko, kahit ano lang. Tiramisu. Okay. Tiramisu. Light lang, ganyan. Taray! Okay. Tapos for the playlist, parang, hindi ko kasi hindi ko alam kung ano yung music na trip mo. Yung sa'yo, gusto ko yung parang, I'll get to know you through the music that you play. I'll probably play a bunch of mga shoegaze type. Ganon lang. Kasi parang maganda siyang background music. But if you're not familiar with the genre, or if it's not something that you've studied extensively, it's refreshing. Okay. Pero medyo may edge pa rin kasi parang medyo kakaiba siya. Okay. So yun, parang ganon lang. Yun ang recommendations mo. Pero ko, yun ang good na pang-conclude ko sa episode na to. Kasi ang dami nating Ang dami na nag-usapan. Parang goldfish talaga. Dalawang Grabe, goldfish. sorry. Wait. ADHD. Hindi, okay lang. Ikoy, thank you. Buti na tuloy ito. Thank you. Thank you. Cut mo, may ikakat-cut ba kasi sobrang Yung haba? Hindi, titignan ko. Gano'n kahaba yun? 3 hours na ba yun? Oo, 2 Two? hours? 2 Two? hours pa yun. Ano, Wala, mali mag-vlog ka na nga. Hindi, saan ka namin makikita? Kasi meron kong ginagawang series. Oh, okay. So, well, of course, you can find me on TikTok, Instagram, Facebook. I do short content for food. May collaboration na kami before, yun. Yes. Tapos, lately, I've been working on my YouTube account. Yes, So, meron may akong, may series ako doon called Talakain. Talakain. So, para siyang, tala, di ba? Star? Ay, talak, tsaka talakayin. talak, tsaka kain. Tas Pero talakayin. Parang may ganong kineme. So, yun. So, talakain. It also sounds tarakain. Di ba? Yes, talaga nag-overcompensate yan. Inisip ko talaga yun lahat. Nag-isip. Pero yun, so, it's my long-form content where I get the guests to come and pinaglulutuan ko sila. Tapos, just a little chat. Ikoyla, right? Oh, Sa lahat ICOYLAA. ng social media platforms. ICOYLAA. Yay! Thank you, Ikoy! Thank you, you! Ate Thank you. Yay! Thank you. Thank you so much sa pag-guest sa podcast na to, Ikoy. Actually, thank you guys sa pakikinig kasi parang umabot ata ng 2 hours yung shoot namin. Hindi talaga namin yung plinano, pero ganun talaga kasi kami mag-chismisan. So, sana yung blue search namin ay Yani Ikoy Podcast. Thank you. Para mag-trending kami. Joke lang. Joke lang. And yun, i-follow nyo si Ikoy sa YouTube. Ikoy la. Kasi yun nga, meron na siyang talakain. Grabe guys, grabe yung cinematography nung series niya na yun. And sa Facebook, sa lahat. I-follow nyo siya sa lahat. And para sa mga naiinggit, kasi natikman ko na yung sinigang niya. Parang, sorry guys. Ako to eh. Well, ang question ko para sa episode na to ay, ano ang hot take nyo sa dating scene ngayon? Yes, kasi yun yung nag-iusapan namin. And, well, yun lang. I-tag nyo kami sa answers nyo sa IG or sa TikTok socials namin at Kwarto ni Yani. Or mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel natin kasi naglalabas kami ng episode every Thursday and every Sunday. Hello! 2 episodes na ako per week. And i-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. Oh my God, i-follow nyo rin kayo sa Spotify, yung Yani's Room, tapos i-rate nyo ng 5 stars. Kasi why not? Yun lang. Thank you so much at pakikinig sa episode na to. Yay! Bye-bye! Thank you. Thank you.